Panibagong araw, panibagong kaganapan na naman, kaya tara, samahan nyo kami. Umpisahan natin dito sa nagluluto ako ng masarap na ulam namin, kaya lang naubusan ng gas. Nilagang patangan yung niluluto ko, matagal kong pinakuluan para malambot, at kung kailangan malambot na at gulay na lang ang ilalagay, saka naubusan pa ng gas. Buti na lang mabilis na i-deliver yung gas, at si Jowa na ngayong naglagay dahil marunong naman siya. At ito naman, pinapasuot naman sa akin ni Bunso yung kanyang salamin. Ang problema lang sa mata ko niya tinutusok. Inulit pa nga ipasuot sa akin pero sa mata pa rin tumama, kaya naman si Jowa na lang ang nagsuot. At nung nasuot na nga, ayan, tumigil na nga ang bata. Ay naku, sa Bunso nga naman. Katapos maglaro, ayan, tulog naman ang maliit. Alas 8 naman ng gabi, nagising naman itong si Bunso at wala na itong tulugan hanggang magdaling araw. Para hindi masyadong magingay ay binuksan yung TV dahil kung hindi ay pupunta dun sa kwarto ng nanay niya na nagtatrabaho. Pero maya-maya lang ay lumabas din ang kanilang nanay para kumain at sumunod naman itong si kuya na akala ko ay tulog na. At nung pumasok na sa kwarto yung nanay nila, agad-agad naman si kuya sumunod. Takot na takot talagang iwan ng nanay niya. Nakatingin lang si Bunso, akala ko hindi susunod pero maya-maya ay sumunod din. Pag nakapasok naman siya, hindi siya nagtatagal dahil kung ano-ano naman ang pinagagawa sa kwarto at pinsan pinipindot pa yung laptop ng kanyang ina kaya hindi nakakaayos sa trabaho. Alauna na ng madaling araw, paalis si Jowa. Kailangan niyang maaga dahil malayo-layo pa ang kanyang babiyahin. At ito naman kinabukasan, umulan, hihina at lalakas yung ulan at nung kinahaponan na ay aalis nga kami at mag-grocery kaya lang biglang lumakas yung ulan. Kaya naman hindi na kami tumuloy. Bukas ulit kapag hindi umulan. At ito naman dalawang makulit na Willy naman dito sa pintuan. Si Bunso yung promotor ng pagbukas ng pintuan habang umuulan pero minsan pinapasarado ko na lalo na kung malakas ang ulan dahil pumapasok yung tubig sa loob. Nung nasarado na nga ng pinto, ito namang drawer ang inatupag ni Bunso. Lahat na lang ng laman ay tinanggal niya. At ito naman nung dumimi siya at lilinisan na dapat pero ayaw niya kaya naman iyan siksik ng siksik para hindi mahawakan. Mahirap pag hindi malinisan agad dahil namumula yung puwet. Pagkatapos malinisan ay nanood na ng TV at may pasayaw-sayaw pa ang bata. Pagkatapos ng manood na natulog na kami dahil madaling araw na ito. At dahil madaling araw na kami nakatulog, mga bandang tanghali naman kami nagising at itong si Bunso parang wala pang balak bumangon at nagpaikot-ikot pa. At nung kinahaponan nga dahil hindi naman umulan ay naggrocery na kami sa SM. Pero bago kami maggrocery ay kakain muna kami at dito namin napili kumain sa Sark's Burger. Unin muna. Baliktad naman yan. Boss, baliktad. Ang lakas ng tawag, akala mo naman kalayo-layo ng tinatawag, nasa tabi lang din naman. Pagkalipas nga ng ilang minuto, dumating na din yung aming order. Sa isang burger, mabubusog ka na dahil sa laki din naman. At ito nga si Bunso, kahit mainit-init pa yung price ay isinubo na. At katapos namin kumain ay nag-grocery na kami. At pagdating nga namin sa grocery, ito namang si Bunso kung saan-saan na nang pupunta. Takbo dito, takbo doon ang ginawa ni Bunso. At kung minsan ay hindi ko nakikita kung saan sa lumiko, kaya naman tinatawag ko na lang. Kami lang atang dalawa ang maingay dito sa grocery. Paano naman kasi ayaw naman niya magpahawak dahil kung hawakan ay iyak naman ang iyak. At dahil tumatakbo siya pag alam niyang papalipit ako sa kanya, ang ginagawa ko ay kunwari nga alis ako para siya na lang ang susunod sa akin. Buti na lang takbo-takbo lang ang ginagawa niya, hindi naninira ng mga display. At ito naman nagpakarga na siya sa akin dahil inaantok na. Napagod siguro sa kakatakbo sa grocery kaya maaga siya matutulog ngayon. O siya hanggang dito na lang, hanggang sa susunod. Maraming salamat.